Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alfred. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang maliit na sityo ng Hindang sa lugar ng Leyte. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas nang mangyari ang karanasan kong ito. Bata pa lang ay mulat na ako sa hirap ng buhay. Alam ko at nakikita ko kung gaanong naghihirap sa pagtatrabaho ang aking ama. Maibigay lamang ang lahat ng mga pangangailangan namin. Noong dumating ang panahong nagkasakit ang tatay ko, sinabi ko sa mga magulang kong pansamantalang titigil na muna ako sa pag-aaral. Magtatrabaho na muna ako para kahit papano makatulong ako sa kanila. Sa susunod na taon na lang po ako babalik sa pag-aaral, Nay. Wika ako na mag-usap kami ng masinsinan. Alfred, anak, sigurado ka ba sa gagawin mong pagtigil sa pag-aaral? Alam namin ng tatay mo kung gaano kang nagsisikap na may raos ang pag-aaral mo, ah. Tanong ng aking ina. Tumango ako at inulit ang sinabi na saka na lamang ako magpapatuloy sa pag-aaral kapag natapos ng problemang kinakaharap namin. Kapag gumaling na si tatay sa sakit niya, saka ko natatapusin ang pag-aaral ko. Habang mayat mayang inuubo ang aking ama, ay sinabi niya sa akin na pwede pa naman raw siya magtrabaho. Kayang-kaya niya pa naman umano. Ano ka ba naman, tay? Alam niyo namang bawal kayo mapagod dahil sa sakit ninyo, di ba? Mas maiging dito na lang ho kayo sa bahay at ako na munang bahalang magtrabaho para sa atin. Huwag na po kayo makulit. Wika ko sa aking ama noon. Pero pinipilit niya pa rin akong kinumbinsing wag nang huminto sa pag-aaral at kaya niya pa naman umanong itaguyod ang pamilya. Mas malakas pa raw sa kalabaw ang katawan niya, kaya't wag ko na raw siyang alalahanin pa. Tay, anong silbi ng pagiging panganay kong anak kung hindi ko kayo matutulungan sa oras ng paghihirap ninyo? Tsaka 1 taon lang naman po ako hihinto sa pag-aaral. Sa susunod na pasukan, mag-aaral na ulit ako. Ngayon lang to, tay. Sad ko sa kanya noon. Sa totoo lang, awang-awa na ako kay tatay noon. Kahit na nahihirapan na siya ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagtatrabaho. Saksi ako sa mga ginagawa niya at kung paano niyang pinipilit na mairaos ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Nakatatak na nga sa isipan ko ang palagi niyang sinasabi sa akin na mag-aral ako mabuti. Dahil wala silang ibang maipapamana sa aming magkapatid kundi ang karunungan at pakikipagkapwa sa mga may mga sinasabing tao. Kumbaga, kapag may pinag-aralan ka at makapagtrabaho ka ng maganda-ganda, kaya mo na makipagsabayan sa mga mapaperang tao. Wag raw naming gayahin silang dalawa ni nanay na hanggang sa 2 baitang sa elementarya lamang ang natapos. Matuto lang magbasa ng bahagya at magsulat ay sapat na. Ang mahalaga raw kasi sa kapanahunan nila ay kumita ng pera. Hindi importante kung may pinag-aralan ka o wala nun. Pero anak, 2 taon ka na lang sa kolehiyo. Sayang naman kung titigil ka. Wika ni nanay. Dahil sa pagpupumilit ko ay wala na nga silang nagawa kundi ang payagan na lamang ako sa kagustuhan kong tulungan sila. Sa pagdaan ng mga araw, nagtrabaho na ako. Ipinasok ako ng kaibigan kong si Norman sa pinagtatrabahuhan niya. Naging banayad naman ang takbo ng buhay at trabaho ko, Sir Seth. Walang naging problema at naibibigay ko ang mga kailangan namin sa bahay. Maging ang gamot na kailangan ng aking ama ay nabili ko na rin noon. Kapag naman may natitira pa sa sahod ko ay itinatabi ko yon para may pera akong naipon para sa susunod na pasukan. Hanggang sa dumating na ang araw na may nakilala akong dalagang, tawagin niyo na lamang sa pangalang Aileen. Bagong lipat siya sa karatig baryo namin.
Noon kasing minsang nakasalubong naming dalawa ni Norman ang dalaga. Naagaw niya kaagad ang atensyon ko. Bukod sa malaanghel niyang mukha, ay hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang kumabog ng mabilis ang dibdib ko noon na para bang may mga dagang naghahabulan. Kaya naman napahawak na lamang ako sa dibdib ko noon at bahagya akong tinapik-tapik habang hindi inaalis ang titig sa dalaga. Sa ginawa kong yun ay hindi ko namalayang nakatingin na pala sa akin ang dalaga at bahagyang napangiti nun. Simula nga noon ay hindi na maalis-alis sa isipan ko ang dalaga. Hanggang sa hindi kalaunan, nagpatulong na ako kay Norman na makilala ang dalaga. At ayun na nga, hindi nagtagal, naging magkaibigan kaming dalawa ni Eileen. Habang tumatagal ay mas lalong napapalapit ang loob ko sa dalaga. Kaya naman naisipan kong umakyat na ng ligaw sa dalagang yon. Pre, sa tingin mo magugustuhan kaya ako ni Eileen? Minsang tanong ko sa kaibigan ko. Oo naman, ay saglit lang. Bakit mo naitanong sa akin kung magugustuhan ka ba? Huwag mong sabihin sa akin na may pagtingin ka sa dalaga. Ikaw Biro niya pang saad nun. Dahil sa matalik ko naman siyang kaibigan, ipinagtapat ko na sa kanyang totoo. Sinabi ko sa kanyang may gusto nga ako sa dalaga, na bala kong umakit ng ligaw dito. Kaya nga lang, nag-aalangan ako dahil sa baka hindi ako magustuhan ng dalaga at baka pati ang pagiging magkaibigan namin ay madamay pa. Natatakot akong sa oras na hindi ako magustuhan ng dalaga ay iwasan niya na ako nun. Isang gabi nga, pasado 6:00 mahigit yon nang pinuntahan ko sa bahay nila si Norman. Magpapasama ako sa kanya na umakyat ng ligaw sa dalaga. Hindi naman siya nag-atubili pat agaran ng pumayag at nagwikang, mabuti naman umano at naisipan ko rin umakyat ng ligaw. Kala ko talaga makokontento ka na lang sa paligaw-ligaw tingin Anya pa. Magsasalita pa sana ako pero biglang sumabat sa usapan namin ang isa pa naming kaibigan na si Entoy. Narinig niya pala ang usapan namin ni Norman. Kaya't sumabat ito at sinabi niyang bilis-bilisan ko umanong panliligaw. Sa pagkakaalam niya ay may umaakyat rin umano ng ligaw kay Eileen na taga-ibang lugar. Mukha pa naman umanong yayamanin ng lalaking nanligaw sa dalaga. Baka pag nagkataon nga ay magkatotoo talagang sinabi ni Norman sa akin na hanggang tingin na lamang ako habang may kasama itong ibang lalaki. Saan mo naman nakuha yung balitang yan? Takang tanong ko noon. Saan pa ba? Di doon sa kapatid ni Eileen na si Ana. Sa kanya ko nalaman. Kaya lang ang sabi may paghambog daw yung manliligaw na Eileen. Sa palagay nga ng kapatid ni Eileen, ayaw yata ng dalaga doon sa hambog na manliligaw Pahayag niya pa. Langya. Ayun na nga ba yung sinasabi ko sa'yo Ikaw kasi ang tagal mong magdesisyon sa buhay. Ani naman ni Norman sa akin noon. Nang gabing yun nga ay 3 kaming pumunta sa Karatig Baryo. Sumama na rin si Entoy sa amin dahil umaakit rin pala siya ng ligaw sa kapatid ni Eileen. Sa ilang minutong lakaran, natanaw ko na ang bahay ng dalaga. Noon ngang papalapit na kami sa bakuran, ay nakita ko ang isang lalaking naglalakad palabas ng bakuran noon at sa palagay ko ay kakagaling lamang nito sa loob ng bahay ng dalaga. Bumulong sa akin si Intoy at sinabing yun raw ang lalaking manliligaw ni Eileen noon. Taga-Karatig lugar lamang din ang lalaking ito. Tingnan mo naman, lakad pa lang napakahambog na. Anya pa. Marahan ko siyang siniko at sinabihang huwag maingay at baka makarinig at mapansin ng lalaking yun na siya ang pinag-uusapan namin. Ako, hayaan niyo na lamang ang manliligaw ni Eileen. Nasa dalaga na kasi kung sino ang gugustuhin niya. Nang tuluyan ng makalapit sa amin ang lalaki ay sandali itong tumigil. Tinapunan ako ng masamang titig na para bang pinagbabantaan ako. Nung sipatin ko ang kamay nito, nakita kong napakuyom yun at halatang nagpipigil lamang ng galit. Pagkatapos ay pabulong itong nagsalita ng,
Aakit ka ba ng ligaw kay Eileen, pre? Kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy yung binabalak mo. Pagmamayari ko na yung dalaga, ayoko na may kahati. Kung ayaw mong may mangyaring hindi maganda, ngayon pa lang, umuwi ka na sa inyo. Huwag mo nang ituloy pang binabalak mo. Kasabay noon ay ang pagngiti niya ng nakakakilabot na akala mo talaga ikinatutuwa ko noon. Pagmamayari, teka, sandali lang tol. Magkaliwanagan nga tayo. Sa pagkakaalam ko, manliligaw ka pa lang ni Eileen kaya saan ka umugot ng kapal na mukhang sabihin sa akin na pagmamayari mo na yung dalaga? Hanggat wala pang sinasagot sa ating dalawa yung dalaga, ni isa walang nagmamayari sa kanya. Diretsahang sagot ko dito. Ba't talaga naman palang ang yabang mo, no? Totoo pala yung sinasabi nilang hambog ka. Sabat ni Norman. Sandali, sino man yung unggoy na to? Naduwag ka bang maligaw kay Eileen kaya ka nagsama ng mga alalay? Pang-iinsultong saad ng manliligaw ni Eileen noon. Nakaramdam ako ng inis sa sinabi ng lalaki. Pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko dahil ayoko magkaroon ng problema. Unang gabi ko pa lamang sa panliligaw kay Eileen pero may asungot na. Mukhang hindi yata magiging madali ang gagawin kong panliligaw sa kanya. Maya-maya pa, nagkaroon na ng tensyon sa aming dalawa. Lalo na nung marinig ko ang pagkikiskisan ng mga ngipin ng lalaki na para bang gigil na gigil talaga nun. Bawat salitang ibinabato niya kasi sa akin ay binabalik ko yun sa kanya. Hinawakan ni Norman ang braso ko. Pinaalalahan ng hindi kami naroroon para makipag-away o makipagbasag ulo. Tandaan ko raw kung bakit kami naroroon at kung ano ang pakay namin. Tara na mga pre, baka kung ano pang masabi sa atin ng pamilya ni Eileen Hayaan ni Intoy sa pabulong na boses nun at sinabing nakadungaw sa bintana ang ama ng dalaga at mukhang nakatanaw yon sa gawin namin. Bago kami nagpatuloy sa paglalakad, muli pa akong tinitigan ng manliligaw nito. Pero sa pagkakataong yon ay gumanti rin ako at hindi ako nagpakita ng takot na nararamdaman. Pero sa kaloob-looban ko nun, takot na takot talaga ako at pumasok na sa isipan kong mukhang mapapatrouble na naman kami nito mamaya. Mabuti na lamang at mabilis nang umalis ang lalaki kaya nakahinga na ako ng maluwag. Langya, ang hambog naman pala talaga ng taong yon. Akala mo naman kagwapuhan kong makapanglait. Rinig kong wika ni Norman at paulit-ulit niya pang binanggit ang salitang unggoy. Sinabi niya pang wag lang talagang magharap ulit silang dalawa ng hambog na yon dahil talagang ipapakita niya kung sino sa kanilang dalawa ang mukhang unggoy. Sa gwapo kong to, napagsabihang unggoy. Walang hiya, lintik lang talaga yung walang ganti. Wika niya pa. Natigil lamang ang pagdadaldal ng kaibigan ko nang makalapit na kami sa bahay ni Eileen. Hindi pa man kami kumakatok. Bumukas ng pintuan at nakita ko ang dalagang nakangiti kasamang ama nito. Kagad na binati ko ang mga magulang ng dalaga at inabot ang mga pasalubong na bitbit ko noon. Seryosong tinanong ni Mang Erning si Intoy kung ano raw ang sinabi ni Marlon sa amin. Bakit parang may tensyong namamagitan sa pag-uusap namin kanina? Balak niya sanang lumabas para alamin kung ano ang pinag-uusapan pero pinigilan daw siya ng asawa niya at sinabihang huwag mangialam. Patuloyin mo muna yung mga bisita ng anak mo dito sa loob bago mo sila kausapin. Utos ng ina ni Eileen. Pagpasok na namin sa loob ng bahay, naglakas na ako ng loob na sabihin sa kanilang aakit ako ng ligaw sa anak nila. Nung una, parang hindi makapaniwala ang dalaga. Akala niya ay nagbibiro lamang ako sa sinasabi ko. At kaya kami naroroon dahil sa sinamahan ng namin si Intoy na umakyat ng ligaw sa kapatid niya. Pero noong sabihin ko sa kanyang seryoso ako sa sinasabi ko ay doon pa lang siya naniwala noon.
Wala namang naging problema sa mga magulang ng dalagang ginawa kong panliligaw sa kanya. Hindi naman daw nila mapipigilan ng mga binatang nagnanais na umakit ng ligaw sa anak nila. Basta, ang gusto lamang nila ay igalang sila sa mismong pamamahay at huwag na huwag sasaktan ng kanilang anak. Sa paglipas ng mga araw, nagpabalik-balik na ako sa bahay ng dalaga para umakit ng ligaw. Ipinapakita ko rin sa mga magulang ng dalagang seryoso ako at mabuti ang hangarin ko sa anak nila. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi sa bahay galing sa trabaho, natanaw ko si Marlon. Mabilis itong naglakad papalapit sa akin at mukhang galit na para bang anong sandali, uusok ng 2 butas ng ilong niya. Paglapit niya sa akin ay napansin kong naikuyom nito ang kamao at nakangisi na nagwikang, "Ang lakas naman talaga ng apog mo, no? Hindi ba't binalaan na kitang huwag mong ligawan si Aileen? Tigas din ang bungo mo, no? Naghanap ka yata ng sakit ng katawan." Ramdam ko ang panggigigil ng binata pero imbis na makaramdam ako ng takot, ay mas lalo kong itinaas ang noo ko at inaasar siya at nagwikang, sino ba siya para pagsabihan ako sa mga nais kong gawin? Hindi ko siya kapatid o kamag-anak para sundin ang mga ipinagbabawal niya. Manahimik siya. Huwag pakialaman ang mga gusto kong gawin. Kahit na tumirik pa yung mata mo dyan o maglupasay ka, hindi mo ako matatakot. Wala akong pakialam kahit sino ka pang anak ni Poncio Pilato. Sagot ko nun at naglakad ng palayo. Sa totoo lang, habang kaharap at kausap ko si Marlon kanina, nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may mabigat sa kanya nun. Isa rin yun sa mga dahilan kaya nagmamadali akong umalis sa harapan niya. Pakiramdam ko kasi, kapag tumagal pa kami sa pag-uusap ay baka tuluyan na akong hindi makahinga. Yun ngang ilang saglit lang kaming nag-usap. Dahan-dahan nang sumisikip ang dibdib ko na para bang hihimatayin ako noon. Bagamat kinutuban rin ako ng hindi maganda at batid kong totohanin ng mokong na yun ang mga pagbabantang sinasabi niya ay pilit ko na lamang na ipinagsawalang bahala ang mga bagay na sinasabi niya, Sir Seth. Pagdating ko nga sa bahay, sunod-sunod na paglagok ng tubig ang ginawa ko. Maibsan lamang ang takot at kabang nararamdaman ko noon. Hindi pa man nawala ang kaba ko. May sunod-sunod ng kumakatok sa pintuan akong naririnig. Sandali lang, wika ko doon. Anak nang, ikaw lang pala. Grabe ka naman kung makakatok. Medyo naiirita kong tanong kay Intoy nang makita kong siya lamang pala ang nasa harapan ng bahay. Tol, alam mo na ba yung nangyari dun sa alagang kalabaw ni Mang Ben? Kalabaw? Ano bang mali ko sa kalabaw? Sagot ko. At napapakamot pa ako sa ulo sa pag-aakalang nantitrip na naman ang kaibigan ko. Pero nagulat ako nang mabilis niyang hatakin ang kamay ko at hinila palabas ng bahay nun. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta pero hindi niya ako sinagot. Bagkos ay tuloy-tuloy lamang siya sa paghatak. Hanggang sa nakita ko nang papunta na kami sa tabi ng sapa, kung saan ay nakita kong maraming mga taong nag-uumpukan. Sandali, anong meron dyan? Bakit ang daming tao? Hindi pa man nakasagot ang kaibigan ko sa tanong ko. Nanlaki na mga mata ko at halos hindi makapaniwala. Nakita ko ang kalabaw ni Mang Ben. Nakahandusay sa gilid ng sapa. Wakwak ang tiyan at halos maubos ng laman loob. Marami ring kalmot sa katawan ng bangkay ng kalabaw na para bang pinanggigigilan muna yung kalmutin ng kung sino mang mabangis na hayop. Sa palagay ko ay aswang ang may gawa niyan. Rinig kong wika ng isa naming kapitbahay. Sumagot naman ang kausap nito at nagsabing hindi raw aswang ang pumatay sa kalabaw ni Mang Ben, kundi isang mabangis na hayop
Tumanda na lang raw kasi siya sa lugar namin pero ni minsan ay hindi pa siya nakakita o wala pa siyang nababalitaang may aswang na nagawi sa sitio namin noon. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako alam kong aswang ang pumatay dyan. Bakit? Hindi ba inyo nakarating sa inyo ang usap-usapan sa kabilang baryo? Anong usap-usapan? Na may aswang sa karatig baryo. At yun yung nambibiktima sa mga hayop na sunod-sunod na nagkakamatayan. Sagot ng kapitbahay namin na yon. Habang kanya-kanyang nagdidiskusyon ang mga taong nakikiosyoso, ay naaawang tiningnan ko si Mang Ben. Naglulupas sa ito sa kakaiyak habang nakayukyok sa harapan ng bangkay. Yun lang kasi ang tanging kaisa-isang ginagamit ng matanda para sa paghahanap buhay nun. Tara na tol, aya ako kay Intoy, dahil hindi ko na makayanan pang pagmasdan ng kaawa-awang si Mang Ben nun. Sa kinagabihan ng araw na yon, mga pasado 8:00 na yun ng gabi, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, pakiwari ko ay may kung sino man ang nakamasid sa akin mula sa hindi kalayuan sa labas ng bakuran. Dahan-dahan na namang sumisikip ang dibdib ko't muli ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang presensya. Nilibot ko ang paningin ko sa buong paligid. Hinanap ang kakaibang presensyang nararamdaman ko. Maya-maya pa ay kumunot ang noo ko nang makita ko sa hindi kalayuan ang isang anino na nagtatago nun sa malaking punong nasa labas ng bahay namin. Sino yan? Hoy! Sino yan? Pasigaw kong tanong at akmang maglalakad na sana papalapit sa bultong nakita ko. Pero bago ko pa maninakbang ang mga paa, ay nakita kong mabilis na yung kumaripas ng takbo. At sa isang kisap mata ko lang, bigla na lamang yung nawala na parang bula. Anyari kaya doon? Sambit ko sa sarili. Makapasok na nga. Sa paglipas ng ilang sandali at nasa silid ako ng kwarto at nagpapahinga, nagulat na lamang ako. Napabalikwas ng bangon nang makarinig ako ng malakas na huni ng wakwak sa labas ng bahay. Paglabas ko ng silid nun, nakita ko si nanay na naglalagay ng asin sa bintana. Nagsasaboy rin siya sa labas nun. Mukhang may buntis na naman yata tayong kapitbahay. Sino na naman kaya? Tanong ni nanay. Sinabihan ko na mga kapatid kong pumasok na sila sa silid at matulog na. Huwag nang pansin kung anumang naririnig nila. Tay, magpahinga na rin po kayo ni nanay, baka napadaan lang yun. Wika ko. Matapos nilang bumalik sa kanya-kanyang silid ay tiningnan ko muna ang lahat ng bintana at pintuan. Sinigurado kong nakasara ng maigi ang mga yon bago ako bumalik sa silid ko. Maya-maya pa, naramdaman kong may parang naglalakad sa bubungan. Tila yapak na mga paa ng taong dahan-dahang inihahakbang nun. Yun bang ingat na ingat sa paglalakad ng sa ganon ay hindi makalika ng ingay. Bigla na rin nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid nun. Mukhang hindi na tama to ha. Nang tumingala ako at tumingin sa may bubungan, nakita ko ang marahang paglundo ng pawid na tila ba may taong marahang tumapak doon. Muli na naman akong lumabas ng kwarto at kinuha ang itak para sana'y silipin sa labas ng bahay kung ano o sino ang nasa taas ng bubungan namin. Bitbit ang itak ay buong tapang na lumabas ako. Sinipat ang taas ng bubungan. Pero lumipas na lamang ilang minuto at naikot ko ng buong bakuran ng bahay. Wala akong nakikita na kahit ano. Alfred, pumasok ka na dito at baka mapano ka riyan. Rinig kong sigaw ni nanay. Dahil sa wala naman akong nakita ay pumasok na nga ako sa loob nun at isinarang maigi ang pintuan. Ikaw talagang bata ka.
Alam mo namang may kung ano-anong kwento ngayon sa labas ng bahay, abay talagang lumabas ka pa, no? Hindi ka ba nag-iisip? Dala ng inis at pag-aalala ng aking ina. Hinampas niya ang balikat ko at walang tigil sa pagdadakdak. Para hindi na nga humaba pa ang pagtatalak ni nanay nun, sinunod ko ng utos niyang pumasok na rin sa loob ng kwarto matapos ilagay ang itak sa kusina. Sa pagdaan ng ilang minuto ay wala naman na akong narinig pang ingay o kaluskusan sa taas ng bubungan. Kinabukasan ay pasabak ako sa maraming trabaho, kaya naman hindi ako nakadalaw sa bahay ng dalaga ng gabing yon. Habang nagpapahinga ako malapit sa bintanang nasa higaan ay hindi ko na malayang nakailip na pala ako. Sa himbingan ng tulog ko noon ay nakalimutan kong isarado ang bintana. Kung kaya't naalimpungatan ako nang marinig ko ang mga kaluskusan at may hinang huni ng ibon na parabang sa labas lang ng bintana ako yon. Pupungas-pungas pa akong tumayo at kinusko sa mata ko. Akmang lalapit na sana ako sa bintana para isarado ko yon, nang narinig kong may tumawag sa pangalan ko sa mahinang boses. Nung una, hindi naman ako nakaramdam ng takot. Naisip ko kasing baka guni-guni ko lang ang naririnig ko. Pero makaraan lamang ang ilang sandali, narinig ko na namang may tumatawag sa pangalan ko noon. Hindi lang isang beses, Sir Seth, kundi 3. Sinabayan pa ng napakalamig na hanging umihip papasok sa loob ng silid ko. Humugot ako ng malalim na hininga. Maglalakad na sana papalapit sa bintana nang sa biglang dumako ang paningin ko sa labas ng bintana at bahagya akong napaatras noon. Nanindig ang balahibo ko sa buong katawan nang makita ko ang isang mabalahibong kamay na nakahawak sa may bintana. Pagkadungaw ng pagkadungaw nito, Sir Seth, hindi ko maipaliwanag yung itsura niya. Sinabayan pa ng mahihinang pag-angil na parabang kung anong aso na handa ng sumunggab noon. Anak nang, ikaw? Sambit ko noon, nang sa isang iglap ay biglang nagbago ang anyo ng nilalang na ito. Marlon, aswang ka. Nakangisi ng malademonyo ang lalakit. May namumulang mga matang nakatungtong na yon sa bintana. Sinabi ko naman sa iyong ayoko nang may kahati, di ba? Hindi ka nakinig sa babala ko. Makikita mo yung hinahanap mo. Sambit niya. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway. Biglang nablangko ang isipan ko at hindi alam ang gagawin nun. Magkahalong takot at pagkataranta ang nararamdaman ko. Nilamon na ako ng takot na mga sandaling ito. Hindi ko maigalaw ang sarili ko. Nang malapit nang makapasok ang nilalang sa loob ng silid ko, nagulat na lamang ako nang biglang may humablot sa akin palayo sa bintanang yon. Nang lingunin ko kung sino yon, nakita ko si tatay. Dali-dali itong lumapit sa bintana habang bitbit ang itak. Walang humpay na hinataw ng itak ang nilalang na yon. Nakita kong mabilis na tumalon palabas ang nilalang, kaya't mabilis nang tumakbo si tatay palabas ng bahay. Kaagad na akong sumunod sa aking ama. Paglabas ko ng bahay, nakita ko ang 2x2 sa gilid ng pintuan. Kaya't yun ang kinuha ko at mabilis nang sumunod kay tatay. Mabuti na lang, may buwan ng gabing yon. Kaya hindi ako nahirapang sundan ng aking ama papunta sa likuran ng bahay. Nakita ko ring doong tumakbo ang nilalang na hinahabol ng aking ama. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Ilang sandali lang, narinig ko na naman ang pag-angil niya. Para na itong asong nasasaktan. Palakas ng palakas ang pag-angil nito. Kasabay noon ay ang pagsigaw ni tatay.
Nang makita kong akmang susunggaban na ang ama ko ng nilalang na pinipilit niyang paghahampasin ng itak nun, patakbo ko na siyang nilapitan. Walang pagdadalawang isip na hinampas ko ng bitbit kong 2x2. "Tay, akin na po yung itak!" Sigaw ko kay tatay. Pagkatapos na'y pinaatras ko siya. Sa pagkakataong ito ay ako na ang kaharap nitong nilalang na ito. Gigil na gigil itong sunggaban ako pero hindi yun makalapit-lapit. Gawa ng susunggab pa lamang siya, sinasalubong ko na yun ng paghataw ng itak. Maya-maya'y umatras na ito. Hindi nito matuloy-tuloy ang paglapit sa akin. Nung makakita ko ng pagkakataon, pagkataas ng kamay niya, dali-dali kong tinagayon. Sa pagkakaalam ko ay sa bandang kilikili ito tinamaan pero ayaw bumaon. Maya-maya ay sumigaw si tatay. Naitarak ko umano sa lupa ang itak. Dalian ko umano. Mabilis ko nang sinunod ang sinabi ng aking ama. Itinarak ko nga sa lupa ang itak at muli kong sinalubong ang nilalang na papalapit na naman sa akin. Doon ko ito ulit tinamaan sa may bandang kilikili. Pero sa pagkakataon na yon, bumaon na. "Animal ka, Marlon. Aswang ka pala. Siguro ikaw rin yung aswang na namiminsala dito sa lugar namin, ano? At sa mga karatig lugar. Dapat sa'yo hindi na binubuhay pa eh." Sigaw ko nun. At paulit-ulit na pinagtatataga ko yon matapos bumagsak sa lupa. Maya-maya'y nagulat na lamang ako nang bigla nitong hawakan at tablutin ang paa ko, dahilan para mawalan ako ng balanse at matumba. Ang buong akala ko'y dudumugin na ako nito pero hindi pala. Bigla na lamang itong kumaripas ng takbo papalayo. Mabilis akong bumangon at hahabulin ko pa sana ito. Pero tinawag ako ni tatay. Sinabihan akong wag na. Bumalik na kami sa loob nun. Ayoko sanang pakinggan ang sinasabi ng ama ko pero nung marinig kong sunod-sunod na naman ang pag-ubo niya, wala na akong nagawa pa. "Kilala ko yung aswang na yun, tay. Manliligaw po yun ni Aileen." "Manliligaw, anak?" Tumango ako at sinabi sa kanyang karibal ko nga yung aswang na yon. Sa pagkakaalam ko ay bagong salta lamang itong si Marlon sa lugar. Sinabi ko rin sa mga magulang kong minsan na akong pinagbantaan ng taong ito. Pero binaliwala ko lamang yon at hindi ko pinansin. Napalatak si tatay. Napapailing-iling ito. Kinabukasan ay ibinalita ko sa pamilya ng dalagang tungkol sa nangyari. Ayon naman sa ama ni Aileen, usap-usapan ngang aswang ang lalaking yon sa baryo kung saan ito nanggaling. Siguro kaya sumugod umano yun sa bahay dahil noong nagdaang gabi lang ay ipinagtapat na ni Aileen na hindi niya gustong lalaki at ako ang gusto ng dalaga. Marahil ay hindi matanggap ng taong yon ang pambabaste ng dalaga, kung kaya't ako ang puntirya nun. Magmula nga noon ay hindi ko na muli pang nakita si Marlon. Sinubukan rin naming pinuntahan ng mga kaibigan ko sa baryo kung saan ito nakatira, pero hindi na namin nadatnan pa. Simula nang mawala ang dayuhan, wala na ulit napapabalitang mga aswangan sa mga karatig lugar at maging sa sitio namin. Naging kami ni Aileen at sa tagal naming pinagsaluhan ng pag-iibigan naming dalawa, sa uli, nagkahiwalay din kami. Walang forever eh. Tsaring.